Babala sa mga gumagamit ng mga courier service lalo na't magpapasko. May isang modus na nadiskubre ang mga otoridad na tinatawag nilang in-transit hijacking. Narito ang exclusive agenda report ni Nancy Carvajal. Pinagtawanan at minura pa umano ng sinasabing Lalamove hijacker ang kanyang mga biktima na umiiyak na nakikiusap na ibalik ang kanilang cargo na may halagang higit 3 milyong piso. Natangay ang mga mamahaling gamit katulad ng mga Hermes bag at mga regalo na matagal ding pinag-ipunan para maipadala sa araw ng Pasko. Kwento ni alias Liza na may trucking business, nag-book siya ng Lalamove noong Martes para dalhin ang mga gamit ng kliyente niya mula Quezon City papuntang Cavite. Pero wala raw dumating sa destinasyon. Sa halip, nakatanggap siya ng tawag sa isang lalaking humihingi ng 5,000 piso kapalit ng cargo. Nang tumanggi, minura daw siya at tinawag na iyakin. Kahit wala akong gamit doon, siyempre naawa ko sa mga kasama ko, kumbaga. Dahil pinaghirapan nila yung pinag-ipunan, ganun, para sa mga pasalubong po. Sa mga kamag-anak nila, mga pamangkin, ganun. Kaya, nung nalaman ko na ano po, ganun, nanginginig na ako sa takot. Tinawagan din ng hijacker ang sender at humingi ng pera para sa cargo. Nang tumanggi ang sender, tinuya rin siya ng hijacker. Sabi ni Liza, nag-file na siya ng 2 reklamo sa Lalamove Customer Service, online at personal sa opisina sa Parañaque. Hanggang ma-interview siya ng BNC, wala pang tugon ang courier company. Sana maibalik po yung mga gamit. Sa tingin mo, maibabalik pa yun? Sana po. Ayon kay PNP Anti-Cybercrime Spokesperson Lieutenant Wallen May Arancillo, in transit ang tawag sa modus ng hijacking at may mga natanggap na rin silang mga reklamo ukol dito. Nakikipag-cooperate po tayo doon or nakipag-collaborate po tayo doon sa mismong platform na ginamit. Also po, nagpa-file or nag-a-apply po tayo sa court ng cyber warrant para hindi po natin ma-violate yung Data Privacy Act. Paalala niya, lahat ng transaksyon dapat i-verify ng sender at receiver. Para sa agenda, Nancy Carvajal, BNC.